isa sa mga talagang dapat tinututukan ni President Marcos yung pagreforma ng budget eh. And hindi pwedeng huminto sa ganitong rigudunto eh. Kasi kung pag-uusapan lang yung mga bagay na nakasisira sa kanya, diba yun naman yung narrative ng iba eh. Yung presidente, yung bait niyan eh, tinutino niyan eh, talagang ganyan yan eh. Pero talaga nakakasira sa kanya, sige ito, sige ganyan eh, no? And tumpukin na natin, di ba? May mga nakakausap tayo at ang impression na nakakasira sa kanya yung mismong pinsan niya, si Speaker Romualdez. And a big part of this has to do with the way the budget process is being done. Diba, nagsalita na rin yung presidente tungkol sa BICAM, although medyo weird, no? Yung ano ba yung sabi niya? Yung sasama siya? Ganun ba yan sa BICAM? Hindi ko na narinig yun eh. Hindi ko nadinig eh, pero parang may mga nag-comment sa kanya, no? Anyway, pero obviously, they see the BICAM process as very problematic dahil walang transparency yan, di ba? Hindi mo alam kung anong nangyayari. Okay. Ang sa akin lang, hindi ba dapat he should go beyond this cabinet reshuffle? And since wag naman tayo magplastikan, malaking impluwensya ng presidente dapat doon sa mababang kapulungan, dapat he should also put his foot down para sabihan itong mga lieutenants niya ron sa house, umayos kayo. Dahil ako tinatama sa ginagawa niya sa budget. Mukhang mangyayari yan o hindi mangyayari sa SONA. Doon kasi ine-elect ang bagong speaker at bagong Senate President. So yan ay posibleng mangyari o hindi mangyari doon sa State of the Nation address ng Presidente sa July. Ikalawa, medyo nakakaalpas yung Senado dito sa controversy ng budget. Di ba? Kasama sila sa BICAM eh. Kasama sila sa paggawa ng budget. Ang balita ko nga, mas marami pa silang ipinasok ng mga lump sum eh. Mas marami pa silang ipinasok ng mga insertions. Pero parang hindi sila nakasama doon sa controversy. Di ba? Parang hindi sila masyadong nababanatan. So baka dapat ay dagdagan yung mga banat diyan sa controversy na budget na yan. At ikatlo, yung sinasabi ko nga sa iyo last time tayo nag-usap, nung dinaga yung host dahil nawala, no, ay yung usapin ng control. Sino ba yung kayang kumontrol sa house? Dahil maraming maraming gustong mag-speaker. No? Mukhang obvious naman si Alyansa Campaign Manager Toby Chanco gusto rin mag-speaker. At medyo kamag-anak din yan ng presidente. Tapos mayroon din mga iba na hindi kamag-anak, may ambisyon din na maging speaker. Lumalabas yung pangalan ni Albi Benitez. At hindi naman lingid sa lahat na si former President Gloria Macapagal-Arroyo ay gusto pa rin maging speaker. No? So among others. Kaya ang isang calculation dyan, aside doon sa political baggage, ay sino ba yung makakapigil sa impeachment ng presidente kung may magpa-file? Diba? Na binanggit na ni Vice President Sara. Sino ba yung kayang magtulak ng PEP or legislations ng presidente? Dahil dyan mag-emanate yun sa House. Diba? Sino ba yung makikipaglaban para sa budget ng gobyerno according to the interest of the president? Hindi to interest ng bansa, interest ng presidente. So, may ibang mga calculation dyan eh. Yung cabinet secretary, pwede mong gawin overnight. No? Ang problema, Christian, kung ako yung presidente, na hindi naman mangyayari sa akin yan, dapat isang lang yan, isang revamp. Hindi yung patsi-patsi. Yung drama ng revamp, seryoso ka sa reforma, dapat sabay-sabayin muna. Bakit patsi-patsi? Over the weekend, aasahan mo yung second batch na pwedeng ma-revamp. Maglalabi yung kanilang mga principals. Maglalabi yung kanilang mga allies. Dapat huwag mo nang bigyan ng puwang para maglabi. No? Na sasabihin nito, huwag nyo naman tanggalin ito. Uy, ganito, magaling yan, huwag nyo tanggalin ito. Ngayon yung labi. Ngayong gabi hanggang Lunes. No? Sana wala na yon. Gusto mong tanggalin ito, tanggalin mo na kagad. Pag tinanggal mo, huwag mo lang i-reappoint. Lalo na dahil sa sinabi ni E.S. Bersamin, incompetence and corruption. Bakit mo i-reappoint? Di nawawala yung dating ng iyong revamp na bahagi ng iyong crisis management. No? May isa pa nga, no, dun sa press ko niya kanina,
sa akin hindi maliwanag ano ba yung hubog ng performance evaluation o ng performance team Kasi I think tinanong si ES Bersamin tungkol doon. Parang I felt, no? I may be wrong. Parang winning it lang niya Parang hindi niya alam yung sagot no? Palaki na nga ng palaki yung utang tapos yung mga minamadaling bills ni Recto, syempre, 'di ba? Kung talagang nag-iisip naman yung presidente tsaka alam niya yung nangyayari sa budget niya, dapat alam niya na wala tayong kapasidad ngayon do sa mga pag-generate ng bagong revenue dahil yung mga pinopropose ni Recto puro revenue eroding. Revenue eroding yung pag-reduce ng tax rate ng tobacco, pag-reduce ng royalty ng mining companies. Ano ba naman yan? Sabi ko nga, kahit ano pang balasa ang gawin natin sa gabinete kung ang presidente napapalibutan ng kung ano-anong interest, kawawa lang din yung i-appoint nila. 'Di ba? Kasi hindi magbabago yung mga polisiya na sinusulong. Sa speaker pa lang talong-talo ka na 'Di ba? Ang problema, Assassin, mukhang yung business sector ay ang pakiusap sa presidente, wag baguhin, wag palitan. Yung kanyang economic team. Mukhang isa yun sa pinanggalingan Parang walang major push na tanggalin o baguhin yung kanyang economic team. Depende kasi sa private sector na pinapakinggan. Siyempre, kung ang private sector na pinapakinggan mo, mining at saka tobacco, siyempre, ayaw mong palitan si Recto. Diba? May iba pa bang private sector? May iba pa? Well, energy. Sa tawa mo na yan, alam mo na rin kung sino yung binabanggit ko, diba? Pag ganyan, Prof. Shelo, hindi ba, sorry sa term, no? Supot itong kanyang, initial. Yeah. Yes. Pati yung pagsasabi niya na mag-attend siya ng BICAM to make sure na aligned yung lalabas sa Kongreso sa policy priorities ng government. Parang napaka-stupid naman na comment din nun. I mean, presidente ka. You should know. Separation of power. Diba? That's one. Kaya ba yun, Christian? Hindi ka stupid yung statement mo lang. Medyo hiniwala yung tao dun sa katangahan ng sinabi. Pero hindi ko kasi nadinig sa kanya ba mismo nanggaling yun? Si Secretary Mina quoted the president as saying na he wanted to be involved dito sa mga bicameral committee meetings para daw siguraduhin na aligned. Di ba meron siyang PLLO? Ha? Di ba meron siyang PLLO? Meron siyang budget secretary. Exactly. Tapos lahat ng mga secretaries niya nag-a-attend sa lahat ng budget hearing except nga sa BICAM. So, di ba, to make everything accountable, gawin nating public yung BICAM na yan. I-live stream natin. Ito nga, kaya sabi ko, live stream all BICAMs kasi may nakapending na bill na nasa Senado. Sabi ni Sen Win, hindi nila gagalawin yung sinasuggest ng Congress na ibaba yung tax rate, yung adjustment sa tax rate ng tobacco kasi it doesn't make sense. Ang House, pinupush yan. O magkaiba yung posisyon ng Senate at House. Magba-BICAM. Sinong magwawagi? Magwawagi ba ang tobacco region block to push for this policy that would benefit the tobacco industry? Or itong Senado na ngayon ang posturing ay hindi namin gagalawin yan because it doesn't make sense. Black box yung BICAM diba? Let's make it public para makita natin kung sino yung magtatraidor sa bayan. Diba? Yun, magandang suggestion yun. Kailangan diba? Buksan yung BICAM hearings. Diba? Tsaka yung minutes. Another thing, yung sa mining, nakapending din yan, iba-BICAM din yan. Proposal ng Senado, mag-ban ng mining until we have downstream policy. Ayaw yan ng Chamber of Mines at ayaw yan ni Speaker Romualdez. BICAM na naman. Sino na naman ang mananalo at paano nga action ng presidente dyan, diba? So, kung talagang interest ng taong bayan, ang gusto ng presidente, live stream natin yung BICAM. Hindi na niya kailangan mag-attend. Wala naman siyang added value. Parang diba? Hinihingi ni Assassin, mas mahirap pang maabot kaysa sa sosyalismo. Parang mas kaya pang maabot yung sosyalismo yung asam-asam namin Ang dali na mag-live stream ngayon. Bigyan mo na nga lang ng account, Christian, dito sa StreamYard. Ito, hindi naman sa nanguurot ako, So, tingin mo ba, Assassin, nakakasira kay BBM itong yung kanyang sariling pinsan? Yes. Nakakasira talaga kasi tingnan naman yung mga policies na sinasuggest. Walang sense. Walang sense. Even when I was still there, yung mga ideas niya, isuspend ang mga taxes sa
sa fuel, 'di ba? Alam ba niya ilang porsyento ng tax revenue ng gobyerno nanggagaling sa fuel? At saka kung pag-uusapan natin, yung social impact niyan, napakaliit. Ang pinakamalaking consumer ng fuel sa Pilipinas ay yung middle class at upper class. Diba? Ngayon, kung gusto mong tulungan ang lower income sa pagkonsumo ng fuel, isubsidize mo sila. Ayusin natin yung public transport. Yung mga ganun bang idea? Pag sinuspend mo yung tax on fuel, di wala nang income yung gobyerno mo, paano mo babayaran yung palaki mong budget? Mga ganun ba? Ito na lang ang tanong ko, Assassin. Sino sa cabinet ng presidente ang hindi nakakasira sa kanya? Hirap naman ang tanong mo. Ang hirap naman ang tanong mo. Kahit tatlo lang, o kahit dalawat kalahati. Parang wala akong maisip eh. Pwede ba si Jerry Ruiz? Talaga. Si Jerry Ruiz. Bagong-bago eh. Wala akong Actually, di mo na kailangan pag-isipan yung kung gabinete ba yung nakakasira sa presidente. Yung presidente mismo yung sumisira sa administrasyon niya. Parang even this attempt to reshuffle, I don't think will save the reputation of the government and the president. Diba? Kasi gusto niya na may direksyon eh. Di ba mas lalong walang direksyon? Kasi hindi mo man lang ma-fire. Kung sino yung gusto mong i-fire. Hindi, mag-impeach muna siya. Tapusin mo natin impeachment. Tapos, hindi na siya nag-step down kasi siya, si Vice President Sara papalit eh. Bilis-bilisan muna natin yung impeachment. Pwede na pag-usapan yung pag-ano na yan. Hindi, but I mean, if he really wants to be seen as someone who has control, command, strong, di ba yun ang gusto niya i-project? Because it also has an impact sa economy. Hindi dapat decisive siya. Kaya niyang i-fire yung tingin niyang hindi nagko-contribute significantly sa administration niya. But to ask everyone to resign is like trying to project his nice but also indecisive because hindi niya masabi doon sa tao na, ikaw, wala. I want you to be accountable to me. You're not significantly diba? I cannot even demand accountability sa mga taong siya mismo yung nag-appoint. It's just for me, is disappointing. Diba? Pero di ba, Assassin, isa rin problema is ideological. Dapat kasi, ba't ako yung biglang na-recitation dito, nakikinig? Di ba? Troll nga lang ako eh. Tatanggalin, kung meron kang pipiliin na ipapalit, dapat may term of preference yan. Yes. Ano ba yung gusto mong gawin bilang presidente at bilang gobyerno? Kaya sinasabi kong ideological. Kahit kasi magtanggal ka, kahit magpalit ka, kung wala namang malinaw na direksyon, di ba? Wala namang malinaw na framework, para saan yon? Para saan yon, di ba? Correct. Kung hindi pwedeng nangyayari yan in a vacuum. Dapat mangyari yan, dapat merong pinanggagalingan, no? Yun yung isang kulang. Napakahirap tanggapin ng posisyon na yan, i-appoint ka kasi hindi mo nga rin alam kung ano ba talaga yung direksyon na gustong tunguhin ng presidente kasi wala eh. Iba yan ang problema ever since kasi nung tumakbo siya sa pagkapangulo, wala naman siya nilatag na plataforma, wala namang nilatag na clear vision. So nakikita natin ang epekto nito. Yeah. Diba? I mean, unprepared. Even if you look at his SONA, yung mga binabanggit niya, yung mga ini-enumerate niya, after niyang banggitin sa SONA, wala namang nangyaring actual na implementation eh. Diba, yung stunting, ilang beses na niya yung sinabi, pero wala namang budget at the barangay level to actually implement that. Yung mga infrastructure na binanggit niya sa lahat ng SONA niya, ay nandun sa unfunded appropriation. Diba, it's actually a joke. It's really a joke. Ano yung economic policy niya? Mag-field trip sa ibang bansa. Wala naman nakukuhang konkretong investment. Why? And look at our academic performance. Look at the cost of energy. Look at traffic. Look at corruption. Look at the state of governance, diba? And these are the important things to be able to attract investment. Tapos ang priority mo, charter change. That was the primary economic plan. Pero diba kaya Assassin, kaya pinag-uusapan natin yung isang... Bakit ako na recitation dito? Diba yung isang episode natin with Christian, pinag-uusapan natin ay isang electoral revolution. Yes. Then habang ganyan ang mga politika mo, wala ka namang magagawa eh. Ang pinag-sinasabi mo kasi, i-overhaul mo yung gobyerno. Pag sinabi mo, i-overhaul mo yung gobyerno, hindi lang cabinet yan. Diba, hindi lang cabinet yan eh. Isa siyang buong political system eh. Yes. Kaya naghahabol tayo, nalalagyan mo yung political system na yan ng mga bagong tao. Pero habang ganyan ang iyong kongreso, habang ganyan ang iyong LGUs, habang ganyan ang iyong Senado, ano magagawa mo?
Kailangan mo ng ranger, no? malinaw na framework eh. Yung palang sa paglikha ng trabaho, hindi ka pwede talagang abroad lang at mag-field trip. Kailangan mo ng malinaw na industrial policy. Ano bang diba? Some basic things like industrial policy, wala tayo. Yun ang mahirap kapag ang pinangako lang ng presidente mo, 20 pesos na bigas, na hindi naman din niya alam kung paano magagawa. Imposibleng mangyari. Masyado tayo napapaniwala. So ayan, 4 na taon na yung nakalipas. Wala pa rin nangyayari sa economic situation natin, diba? Hindi kaya kayong at least problema? magbuo ka ng isang team na magaling. Ibig sabihin, kung gusto mong bumiyahe, iiwanan mo yung pamamahala sa isang team, sa ilang mga leaders na alam kung anong gustong gawin. Diba? In a way, parang meron kang hari, tapos meron kang Cardinal Richelieu, na pinapatak mo yung buong gobyerno. Diba? Kala ko, sinasabi mo, pwede kang magpapogi, basta siguraduhin mo magagaling, matatalino, tapat at may prinsipyo. Yung iniikot mo sa'yo at pakikinggan mo sila. Kasi kaso ko, pinapakinggan mo. Hindi ka ganun kagaling eh. Pwede naman hindi ka ganun kagaling sa economy, hindi ka ganun kagaling sa environment, etc. Pero may team ka na magagaling.